Morning guys. Ayan, sikat na sikat ang araw. Parang spring na naman. So ayan, magbabaklas nabulol na. Sobrang late na. Ngayon lang mababaklas. Ayan, balik na natin sa mga lalagyan. Noong weekend, kaya lang madalas pag weekend ko na nung pinagagawa labas dito, luto. Ayan, kaya ngayon baklasin ko na. Kaya antayin ko pa ng another weekend. Ayan na, nabaklas na yung Christmas tree. Parang ang lungkot pag wala na yun. Pero ito, sila habi na magtatanggal na yung Govee light. Baka daw kasi kumupas yung mga ilaw nito. Kaya babaklasin niya. Yan, daming glitters oh. Yun yung mga halaman malapit dito sa pinto nung sobrang lamig. Ayan o. Nalanta. Kahit saglitang bukas lang ng pinto. Kasi pagpasok ng hangin dito kaagad. Pati yung money tree. Ayan, nagkaroon ng nanilaw. Tanggal ako ng mga dahon-dahon. Ayan, may space na. Usog ko na uli yung sopa. Ibabalik yung rito. Accent chair. Ito medyo naka-adjust na, may mga tumubo na siya, magaganda na yung dahon. Ito yung mga dati nagdidilaw yung mga niya. Kailangan ihanap mo talaga siya ng tamang pwesto. Ito pala guys, di ko na ipakita sa inyo kasi naglinis kami kanina ni Jermaine. Ito pala, siomai. Chicken para sa kayabi. Ito yung pork. Pareho lang din naman siya ng sahog eh. Ano lang siya, garlic, onion, carrots. Yung onion at saka green onion. So, dalawang onion yun. Tapos, sesame oil. At saka oyster sauce, salt, pepper. Yan. Ito yung pambadot ko. Tinatanggal ko yung mga tulo-dulo. Pasensya na. Yan. Inano ko lang siya ng pabilog. Tinanggal ko yung dulo. Ito palang nagagawa ko. Dalawa. Chicken. Unahin ko muna yung chicken. Yung matira nito, pwede mo na rin gamitin sa spring roll. Pinagkaiba lang kasi sa spring roll, hindi ako naglalagay ng sesame oil. Pero pwede na rin kasi hindi na masyadong ganun kalakas ang lasa niyan. Ayan, ito pala yung chicken. Hindi ko ginawa lahat kasi iba gagawin kong spring roll. Kaya nagtira ako. Pero usually, pag nagagawa ako ng siomai, nakalimutan ko palang sabihin, nilalagyan ko din siya ng shrimp. Pero ngayon wala akong shrimp eh. Hindi na ako bumibili ng hipon. Wala eh. Tsaka konting cornstarch para siya mag-bind. Tsaka itlog. Sobrang dali lang, food processor nyo lang yung garlic, onion, green onion, carrots. Tapos okay na, timpla nyo lang salt, pepper, sesame oil, oyster sauce. Tapos okay na. Cornstarch. Yung cornstarch hindi naman kailangan sobrang dami. Kahit 2 kutsara lang. Enough na yun. Ito na yung nabalot ko. Pork at saka chicken. Para mamayang gabi. Tapos yung iba nito, maglalagay ako ng ilang peraso para sa freezer. Para sa susunod. Then iba, pang spring roll. Actually, kung marami kayong batch na gagawin, pwede nyo rin gawing pang wonton soup.
Ganyan lang. Ganyan lang ginagawa ko pagbalot. Tapos, pig nyo pa yung ito para siksik. Kung meron kayong ano ba tayo, seaweed para sa sushi, pwede nyo gawing Japanese siomai. Yun gamitin yung wrapper, pero i-roll nyo siya, hindi ganito pagkakabalot pagka yung Japanese siomai. Yan, tapos ko nang balutin. Ito i-freezer ko. Ito para mamaya. Tapos yung natira gagawin kong spring roll. Pero bukas na ako magagawa ng spring roll. Kasi frozen pa yung wrapper ko. Ayan, dalawa lang kami kakain ngayon. Wala ang mga bagets. Ano to? Flavor. Pork siomai at saka chicken siomai. Yan, tapos ito yung gaila na binili ko. Sinote ko lang yan sa garlic oyster sauce at saka konting sesame oil. Tapos ito yung chow pan version ko. Dati napakita ko yung paggawa ng chow pan eh. Balikan nyo na lang kung gusto nyo. Chow pan! May maingay kami ng soprano. Pang 4th episode na, no? 4th season. Season pala. Tapos ito yung chili na ginawa ko. Chili garlic. Pero ang ginamit ko sa olive oil. Ano masabi mo? Parang ayaw mo ah. Ano ba? Ganun ba? Tanga o ayaw? The next day. Hello guys. Ayan. Katapos na namin manood. Dapat mag-chika kami kahapon ng ano eh. Ay, nung nakarang vlog pala, hindi kahapon. Alin? Yung tungkol sa mga student, kumuha ng student visa mag-a-apply. Medyo ano eh. Kasi may mga nagtatanong-tanong din, di ba? Oo. Kaya lang, ayun nga, di namin masyadong masagot. Kaya lang ngayon, ano na, pinormalize na nila sa news. Oo. Na, Nung nakaraan. binalita na nila na magka-cut down sila ng mga students na i-accept dito sa Canada. Magkakaroon ng cap. Within 2 years, sa 2 years yun, gagawin nila ng ano. Para, kasi last year, sobrang taas nung ano eh, nung dami na pumasok ng student ano rito. Tapos, ang Visa. nangyayari, sa sobrang dami, hindi na na-screen yung iba, di ba? Parang, parang nagbibigay lang ng diploma. Siyempre, hindi na nila natatawagan or nabe-verify na yung mga diploma nila, yung mga certificates nila. Nagkakaroon ng mga fraud pati. Dahil nga kagustuhan maging student. Dahil pinakamabilis na pathway. Lalo na doon sa mga ibang, siyempre, maraming mekus-mekus tayo na nangyayari. Kaya, kasi yung iba, just imagine, yung iba pumupunta na sa, sa food bank. Food bank, mga student, Tapos, pumipila nagkakaroon sila ng ng shortage food din ng housing dito sa Canada. Canada. So, kaya nag-decide na rin yung sa immigration nga na higpitan na. Maglalagay na sila ng cap. Naglalagay na sila Pero ng pang limit. temporary lang yun, pang 2 years. Kaya yung mga nandito na current student, Hindi na masyadong hindi sila affected noon nung Yung mga nilabas. parating pa Yung lang. mga parating. May mga application pa lang. Kaya yung mga nagbabalak na mag-apply ng student visa, please pakicheck nyo mabuti yung sa IRCC. Check nyo Sa mabuti. immigration. Basahin nyo ng husto. Yung sa amin, disclaimer lang, hindi kami expert sa Hindi ganito. kami, magaling dyan, pero Sinishare lang namin kung ano yung nasa sa news. balita. Kasi alam namin, marami kaming mga nanonood din ng mga nasa Pilipinas. Maraming nangangarap na gustong, makapunta rin dito, syempre. Kasi last time, bukod sa tumaas na yung, yung dala mo dapat na pera, hihigpitan pa nila. Talagang i-screen nila kung saan ang galing mismo yung... Galing Kasi merong nauso na papahiramin ka ng pera. para pakita mo na ito yung proof of fund ko, ganito kalaki. Ngayon, hihigpitan na nila. Tatanungin na rin kung saan galing yung yung proof of funds mo. Kung saan savings, kung saan ang galing mismo yung pera para siguradong legit. Meron kasi may mga students na
Alam naman natin yun, huwag na Oo. tayo maging hypocrite na di ba? Oo. Kaya ka nga pumunta rito, hindi naman para lang mag-aral. Oo. Siyempre, yun yung way mo para magtrabaho at Kasi mas yun nga yung mabilis na mabilis makapasok. makapasok As dito long sa as meron Canada. kang proof of fund. Tsaka yun yung mga ina-approve talaga agad yung pagiging permanent Tsaka resident. yung mga usually yung kasama kagad ang ang family. Kaya lang, yung iba kasing mga estudyante, syempre, yung Canada, parang na-expect pa rin nila na ipasa mo, Oo. na ituloy mo yung course na kinuha mo or yung sinubmit mo na di ba, na para yun na yung iti-take mo rito. Oo. Kaya lang iba na na sila na makabawi, makabawi doon sa mga ginastos nila. So, Ang laki nagtatrabaho kasi sila. tuition, tapos trabaho. Kaso may mga nagtatrabaho na hindi na makapag-focus sa pag-aaral. Oo. Yun yung sinasabi ko. Parang, hindi naman din ganong kadali yung syempre yung Mahirap ang buhay babalance mo dito yung na magtatrabaho ka, mag-aaral ka. balance mo yung pag-aaral at pagtatrabaho. Mahirap talaga. Ako nga, may mga chance din ako na kumuha ng mga course, kaya lang hindi ko na inano kasi syempre naka-focus na ako doon sa pagtatrabaho Oo. So yun, mahirap din talaga. Lalo pa ngayon pinahirap kasi Pinahirap pa kasi yung gaya nun yung sa postgrad na work permit, yung kailangan ang bibigyan nila yung mga naka-masteral at saka doctorate na yun yung isa pa dun sa mga mahirap, lalo na yung yung mga spouses ng student. Although yung kagandahan nun, yung mga nasa higher na education ang kukunin, yun, ang bibigyan sila ng postgrad na work permit na 3 years. So parang pinilit nila na pababain yung count na makakapasok dito. Parang sinala nila ng gusto. Para mas mabigyan ng, kumbaga, mas magandang opportunity yung mga student pag-graduate nila. Kasi just imagine yung 3 years after mo mag-aral nun, enough na yun para makatake ka na experience, makapag-apply ka ng PR. Kasi ang student permit kasi, hindi naman yan assurance na lahat magiging PR. Kasi nasa isip kasi ng iba, once a student, Once na tapos mo, student yun na. Yun yung mga mga parang dapat Consider din. consider mo bago ka mag-apply na pagiging student or gusto mo ng work permit dito sa Canada. Kasi nasabi pa nga rin doon sa news na ang hindi nabibigyan ng open work permit kapag yung mga nasa mas lower education yung mo. Ang bibigyan na lang ng open work permit sa mga spouses is yung nasa masteral at saka doctorate na na mga mag-aaral. Sabihin, mas mahirap. Mas mahirap, mas mahigpit. Mas mahigpit na. Kaya, Kasi dumami talaga yung mga ang laki ng nilobo Nilobo nila. So yung ginawa 500,000. nilang ngayon na cup, hindi naman sa buong Canada. Kung magagawin, ihahati-hatiin yung cup. Depende sa mga province. Kasi ang pinakamalaki ngayon yung nasa Ontario. Napakarami raw talaga sa Ontario Talagang dagsa. Kaya yung iba parang nangyayari, yung mga student nakakaawa din kasi pagdating dito, yung in-expect nila na hindi ma-provide ng maayos kasi nahirap sa maghanap ng bahay, sobrang mahal. Tsaka sana i-balance nila na kunyari, kung sa 350, di ba, kunyari. Kaya yung nagagawin, allocate nung immigration. Hindi, yung kunyari, Pilipino. Sa 300,000, sabihin mo na yung 100 na Chinese, 100 Mahirap yun, sa dami din ang Hindi, nag-apply. ganun nga dapat sana. Kasi, sobrang overwhelmed na-overwhelmed ng iba Parang, minsan, 90% nila o 80% ng mga nationality nila, di ba? Puro ganun. Parang mahirap. Hirap. Kaya, Maganda yung balance talaga. baka sa mga susunod, magkaroon ng mga ganun. Ayun nga, Pero for yun nga 2 maganda years, yun ang ikakap nila. Kaya medyo mahirap. Gaya nun, kung hindi mo maisasama ang asawa mo, tapos ikaw lang, student. Trabaho mo, ikaw lang din. Wala Actually, kang kaya tinaasa nila yung yung proof of funds. Para daw sure na kaya mong i-sustain yung yung pag-aaral mo. Na hindi mo kailangan i-focus sa sarili mo sa pagtatrabaho. Kaya lang, syempre, hindi naman lahat merong ganong kalaking pera, di ba? Kasi nagiging parang nawawala na ng quality raw yung education. Actually, marami na nagreklamo kasi nangyayari yung
yung lalo sa mga private school dito na napapabayaan na nga yung pagtuturo ng maayos dahil sa sobrang dami na ng estudyante. Yun na nga, ganun na nga nangyayari. Tapos may mga ano pa, may mga bagay pa na kagaya nun, yung housing. May Pero shortage wala ng silang housing. wala sila pupunta rito yung mga estudyante tapos wala silang titiran, ganyan, nakihirap maghanap Ang ng hirap maghanap. bahay. Okay lang kung nandun ka sa mas mga province, yung mas less Yung medyo populated. less populated. Kaso nga mas Mostly concentrated nagpupuntahan sila sa on- mga busy lugar. So, ang hirap maghanap. Kagaya dito sa Calgary, sobrang mahal na rin talaga ng mga rentals dito. Pataas ng pataas. Tapos yun pala, kailangan din ng attestation letter pag nag-apply ka ngayon ng student permit. Ayun Kailangan pa. may naka-attach na attestation letter. Tapos iaano nila yon, tatawagan nila yon kung sino yung nag-issue nun. O sa province, depende sa province kung doon sa province mo kunin yung attestation letter. Ano rin yun, para rin ma-screen nila ng husto, di ba? Para Kaya ang hirap ngayon. Sa work permit naman, pahirapan din. Kasi nga, pag nag-apply ka naman ng temporary na work permit na as foreign worker, ang hirap din kumuha dahil yung Lamia nga, binibenta na ngayon dito. ayun pa, yung Lamia, yung mga sumusugal na na tourist. Grabe. Grabe. Alam niyo ba sobra. yun nga yung pinsan ko, di ba nagpunta rito nga. Nagtanong siya, alam niyo magkano ang Lamia? 12,000 binibenta. 12,000. Meron pang araw isa, nagbebenta 40,000. Just imagine. Ano yun? Kung may pera akong ganun kalaki, di ba? Bakit ka pa Bakit pa ako magpapakahira? magpapakahirap na ganun, di ba? Parang Sobra yun, yung daming take nagtitake advantage advantage. talaga. Dati ang Lamia, wala naman yan eh. Parang 1,000 lang ang binabayaran doon. Just imagine ngayon, saan ka kukuha ng ganun kalaki? Kaya nga di ba, mag-apply ka ng trabaho. Tapos hindi pa rin hindi pa rin Ano pa lang yun? Requirements mo pa lang yun para mag-apply ng hindi work pa rin permit. yung batayan para maging PR ka kagad. Hindi pa, kasi Ano lang kailangan yun mo na kunin mo muna yung experience eh. Wala, sa dami. Tapos ang dahil nga sobrang taas na ng mga bilihin dito. Ang hirap. Lalo dumadami yung Sobrang tao. ng competition ngayon dito, lalo na sa mga trabaho, ang daming mga immigrants, tapos marami ring mga refugee na mas binibigyan nila ng prioritization na kagaya nung sa amin, kumuha ng mga Ukrainian eh. Wala naman doon sa pagiging syempre na bakit ganun. Kaya lang, ganun yung na policy ng Ganun yung gobyerno policy eh. na ngayon. Ganun ang policy ng gobyerno ng Canada eh. Kaya wala tayong magagawa sa mga ganung policy. Lalo pina-prioritize nila yung pagtulong sa mga nagiging refugee, di ba? Pero syempre, mga immigrant din kasi nagdadala ng talaga rito eh, yung economy ng Canada nakasalalay din talaga sa sa mga sa immigrant eh. Multicultural talaga dito sa Canada eh. Kaya lang syempre, yung sa amin naman, yung mga mag-apply lang dito ng student visa, pag-isipan nyo mabuti. Pati mga tourist. Kasi Pati ang mga hirap. tourist. Kasi Kasi meron hindi basta-basta. group na sinalian ako na nagbabasa-basa lang naman ako doon sa Calgary, di ba? Yung mga Pinoy dito sa Calgary. Parang ang Ilang buwan daming na wala pang humihinga makuha ng Lamia, work permit. work permit. Ang hirap. So, muna, kung talagang gustong-gusto nyo talaga, pag-isipan nyo mabuti. Taon-taon naman nagbabago eh. Kaya lang eto yata parang 2 years 2 years yata yung cup. nilang Pero, who knows, baka biglang kasi isa rin ang kinikita rin ng ng Canada yung mga immigrant na pumapasok di ba? Tsaka parang sa Pilipinas, pag nagpalit ng administrasyon, medyo nababago rin talaga eh. Nababago. So lagi lang kayo magtitingin sa yun sa pinakamaganda. immigration ng Canada. Yun, Para pinakamaganda. sigurado. Kasi andun lahat detail nakalagay naman yun. Para sure na alam nyo yung mga lumalabas na bagong update. Minsan Kasi anytime biglang magbabago let's say ngayon, sabihin ganyan. Pagka tipong hindi tingin nila, hindi okay ang nangyayari, pwede nilang baguhin anytime uli.
Kaya wag din mawawalan ng pag-asa yung mga nangangarap na makarating dito. Basta, Maraming lalabas na program, halos every time yan may program na bago. sabi nga nila, pag nagsara ng pinto, nagbubukas din naman ng bintana, di ba? Meron din naman mga yung guys sa mga Atlantic na province, meron silang mga pilot program na mag-apply as long as may makuha kang employer. Open nyo lang sa job bank, marami dyan. jobbank.gc.ca. Marami dyan nagbibigay ng Lamia, kaya lang sobrang dami ang kompetisyon. Ang hirap. Pero huwag kayong mag-give up. Pasa lang ng pasa. Ang dami rin na umaalis na rin daw dito sa Canada, sabi sa balita. Kasi nga, mayroon sila mga... Actually, nagano sa atin, ano raw bang natin dun sa mga, di ba nauuso nga yung umuwi na ng bansa nila na umaalis ng Canada. Ano raw ba yung point natin dun? Yung sa amin naman, ano yun? Kasi kung sa amin, nandito na kami, hindi kami susuko. Hindi basta-basta susuko. Alam niyo naman, mga Pilipino, di ba? At saka so far naman, wala pa kaming kilala na mga nandito na Umuwi umuwi. na lang. Siguro Sayang yung eh. ibang lahi, meron. Pero Meron pag, mga iba talaga. pero pag mga Pilipino, wala. Lalaban yan hanggat kaya. Kasi kahit anong trabaho, papasukan natin eh. Oo. Hindi kagaya ng mga iba. Pero hindi rin lahat. Kasi may mga Pilipino talaga na mataas ang pinag-aralan, may parang may pera sa Pilipinas, tapos napunta rito. Mahirapan. Kagaya na lang ni engineer daw siya, di ba? Huwag mo na i-mention. Alam na nila yun. Yung nagko-comment lagi na. Medyo frustrated siya kasi hindi niya naano yung pagiging engineer niya rito. Siyempre, hindi naman natin lahat. Pero hindi pa rin naman siya umalis. Nandito pa siya. Oo. Hindi pa naman siya umalis. Comment ka. Hindi natin alam. Pero di ba? Kumbaga, wag tayong mag-expect ng malaki kaagad na, Canada, ganyan. May mga kasi na ganun nga, mataas yung posisyon mo sa Pilipinas, tapos pagpunta mo rito, magiging ka lang, ganun. Hindi naman laging ganun ang buhay eh. Siyempre, dumarating din yung point na, sabi ko nga, gulong lang yan, parang gulong lang ang buhay, di ba? Minsan nasa taas, minsan Tsaka nasa hindi rin natin maisabi yung iba. Kasi unang-una nga, sa mga kakilala namin, wala namang umuwi. Wala naman. Tapos sa amin, ang point namin is, andito na kami, hanggat maaari, iyan mo na. Ipursige mo na. Lalo't na... Kasi pinangarap mo mapunta rito eh. So bakit ka uuwi dahil nga sa ganun. Sobrang na raw, hindi na raw maganda sa Canada, ganun ganyan. So iba-iba tayo ng Iba-iba tayo ng opinion tsaka pananaw sa buhay. Kaya kung yung iba, kagaya yung nag-ano sa Instagram na mga sabihin na natin yung lahi nila, Indiano. Talagang inaano nila, dinidiscriminate nila yung bakit daw umano dito, bakit pa sila pumunta rito. Dapat daw hindi na. Dapat hindi na. Pero kasi nga, doon nga yung mga fraud nga, iba eh. Pupunta lang dito, pero syempre, pagdating dito, iba yung na-expect nila sa nangyayari. Hindi naman kasi laging, laging Pero hindi na namin i-elaborate yun kasi syempre, sa kanilang yun eh. Tsaka yung opinion nila yun, opinion din namin. Yun lang naman, in-update lang naman namin kayo sa mga kaganapan dito. Kasi marami rin mga nagtatanong, lalo yung mga student na balak pumunta dito. Tuloy nyo lang yung mga pangarap nyo, tsaka huwag kayong mapasira, talagang ganun ang buhay. Basta make sure nyo lang na basahin nyo lahat ng update doon sa Tsaka ingat din kayo sa mga scammers, tsaka yung mga... marami ngayon, kaya hanggat maaari. Nagtitake advantage. Bibigyan ko kayo ng ganito, ganyan. Papel. Double check, hindi lang double, triple, o higit pa na check ang gawin nyo para ma-make sure na hindi kayo ma-scam. Yung mga nandito naman na tourist or yung mga ng mga papel. Try nyo pumunta sa mga sa mga liblib na lugar na mga small town na talagang doon. Kagaya nga din di ba nung pinasukan natin si Barb. Talagang nagbibigay siya ng mga kaya lang, papers. syempre, yung iba nag-aantay. Bago makakuha uli ng bagay, ilang taon muna uli. Ganun nga lang. Mga 2-3 years ka doon. Kagaya nung cleaner namin, sabi ko sa inyo, di ba, nagbigay siya ng Lamia, 2-3 years ang nila. Antayin mo, hanggat magkaroon ng bagong, pwede na naman sila mag-hire. Kaya stick sila doon. Stick sa trabaho. Taray.
Ayan, mag-shoutout pa lang muna tayo bago natin tapusin. So, yun lang naman ang aming update sa inyo. Yun ang aming update sa mga nangyayari dito ngayon sa Canada. So, ito. Umpisa natin kay Miss Maria Priscilla Eugenio. Ayan. Ayan, si Mansueta Joaquin. Si Miss Messi Everything. Messi Everything. Yan ang nakalagay sa atin niya eh. Si Nevina Nevin Bulaon. Bulaon. Tapos, sa mom ni Frederick Chua na si Mami Luz Chua and family. Hello, hello. Yan ba yung tiga Bulacan? Hindi. Hindi. Ah. Tapos, ito taga Bulacan. Si Maricel Reyes. Yuan, Yana, and Romel Reyes. Hello, Sa buong family nyo. taga Bulacan. Si Sis Cherry Aidohara. Tiga Japan. Nabulol pa. Japan Tiga siya. Japan. Tapos si Omar Maligalig. Yeah. At saka si Mami Dina. Alam niya na yung kasi sino. Lagi ko siyang ka-text. Si Mami Dina. Lagi siyang ka-chat pala sa messenger. Hello, hello. California ba? California nga ba siya? Ata. Pasensya na Mami Dina ha. Nalimutan ko sa area ka sa US. Pero Wala akong kinalaman niya na andito. Siya yung katat niya. oo naman. Chika-chika lang yun. Yeah. Yan. Salamat, Good luck salamat. din sa kanyang Sa kanyang apo. Proud Pinoy tayo. Ano siya? Representative ng ng Baka malalaman kung makakapasok sa Olympics. sa Olympics. Yeah. Pero pag-pray natin yan, makakapasok yan for sure. Oo naman. So, yun lang naman. Thank you guys. Kami magpapahinga na rin at late na. Maraming salamat sa inyong panonood sa aming simpleng vlog. Update lang kami lagi. Pag ganyan-ganyan lang kung anong ganap namin. By next week, back to work na ako. Tapos na. Mag-talk ka na. Tapos na. 1 week na lang. Ang bilis eh. Akala ko nga Sabado na nga bukas eh. Magaling na ba? Hindi yung tayo, magaling na yun. Magaling na tayo. Pero yung sa leg kasi may restriction pa rin. Masakit pa rin. Pero kaya na pala eh. pero pag manon ako para nasanay na yan, kasama yung likod ko. Yun nga, kinaano eh, na Kaya sinadjust din ng doktor talaga na bumalik na ako para unti-unti daw makapag-adjust yung katawan ko. Which is tama din naman. So, paano guys? Thank you for always watching. Please like and subscribe. See you on the next vlog. Bye!